Pumasok ako sa sarili kong beach house sa Batangas. Pero ang bumati sa akin, ang pamilya ng manugang ko, si Katrina. "Walang lugar ang matandang tulad mo dito." Sigaw niya. Grabe ang hiya, ang sakit, walang utang na loob. 20 taon akong nagmananahi, nag-ipon, nagsilbing ilaw ng tahanan. Pero para sa kanila, isa lang akong sagabal. Akala nila, wala na akong laban. Isang matanda na lang ako. Pero hindi nila alam ang lihim na yaman na tinago ko. Ang 6-7 milyong ipon ko. Ito ang magiging trump card ko. Gusto nilang kunin ang bahay at dangal ko. Ngayon, ibabalik ko ang lahat. Bibigyan ko sila ng leksyon. Kung naranasan mo rin ang walang utang na loob, i-like at i-share ito. At mag-comment sa baba. Saan kayo nanonood, mga kalola? Kwentuhan mo ako. Sa edad na 7C, ako si Adela, naroon ako sa pasukan ng sarili kong beach house sa Batangas. Ang susi sa aking kamay ay nanginginig. Sa loob ng 20 taon, ito ang naging kanlungan ko, ang tanging alaala ng aking asawa. Ang bunga ng bawat tahi, bawat kusing na naipon ko bilang isang mananahi matapos akong mabalo. Anong ginagawa ng matandang parasite na, "Yan dito, walang lugar para sa'yo"? Sigaw sa akin ni Katrina, ang manugang ko, mula sa veranda. Ang boses niya matalim, walang galang. Dumating ako ng maaga noong umagang iyon. Umaasa akong makita ang aking bahay na tahimik at walang tao tulad ng dati. Pero hindi. Ang bahay ko ay sinakop na. Sinakop ng kanyang pamilya. Sira ang aking mga muebles. Wasak ang aking halamanan. Noong Biyernes na yon, nagmaneho ako patungong Batangas. Daan-daang beses ko na itong ginawa. Pamilyar ang daan, ang mga liko ng kalsada, ang amoy ng alat ng dagat, ang tanawin ng mga niyog na sumasayaw laban sa asul na langit. Ang bahay na ito ang sumasalamin sa lahat ng tagumpay ko sa buhay. Bawat ladrilyo, bawat teha, bawat halaman. Nang pumasok ako sa driveway, may napansin akong kakaiba. May mga kotse na hindi ko kilala nakaparada sa garahe ko. Malakas na tugtog, parang may fiesta. Hindi iyon ang tahimik na kanlungan na ginawa ko. Habang pinapark ko ang sasakyan, may biglang bumigat sa dibdib ko. Iyong sixth sense ng matatanda na nagsasabing may mali. Paglabas ko, halos hindi ako makahinga sa nakita ko. Ang hardin ko, ang pinagmamalaki ko, wasak. Mga lata ng beer nakakalat sa bagong gupit na damuhan. Tumutulo ang tubig. May mga bata na nagtatakbuhan. Sinisipa ang bola laban sa aking mga geranium na inaalagaan ko ng may pagmamahal. Ang mga upuan kong yari sa ratan at kawayan, puno ng basang tuwalya at maruming damit. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pinto. Ang bigat ng susi sa kamay ko. Parang biglang biniyak ang puso ko. Doon ko siya nakita, si Katrina. Nakatayo sa pintuan, parang siya ang may-ari. Nakasuot siya ng paborito kong apron. Iyong in-embroiderian ko mismo. Iyong ibinigay ko sa kasambahay noon. Ang mga mata niya, malamig, walang kaluluwa. "Katrina, hindi ko alam na nandito pala kayo," sabi ko. Pilit pinakalma ang boses ko kahit ang puso ko ay gustong kumawala. "Ito ang bahay ko. Nandito ako tuwing long weekend sa loob ng 20 taon. Tumawa siya. Hindi iyon masayang tawa. Iyon ay tawa na puno ng pangungutya, puno ng kalupitan, para akong lumiliit. Parang ako ang nakikisilong sa sarili kong ari-arian. "Ay, hala, tigilan mo na yan, Lola." Pang-uyam niya. "Sabi ni Manny, pwede naming gamitin ang bahay hanggat gusto namin. At saka, may ginagawa kaming produktibo dito. Ikaw, nagrereklamo ka lang, sinisira mo lang ang plano ng pamilya namin." Bago pa ako makasagot, may mga lumabas pa sa likod niya. Si Carla, kapatid niya. May 2 teenager. Ang ina ni Katrina, may puting buhok, tumitingin sa akin ng may paghamak. Isang matandang lalaki, isang dalaga na may hawak na sanggol, at isang lalaki na nag-i-smoke sa aking porch. Lahat sila nakatingin sa akin. Para akong isang problema. "Ito na ba ang sikat na biyenan na palagi mong kinikwento?" Tanong ng ina ni Katrina, tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Inakala ko na mas matikas. Mukhang ordinaryo lang. Ang mga pagtawa nila. Para silang mga palaso. Naroon ako 70 anyos. Sa simple kong damit. Niyuyurakan ng mga estranghero. Sa ari-arian na itinayo ko gamit ang pawis at hirap ng aking buhay. "Nasaan si Manny?" tanong ko.
Kailangan ko ang anak ko, kailangan niya itong ipaliwanag. Nasa trabaho si Manny, tulad ng dati, sagot ni Katrina, naka-cross arms. Hindi tulad mo, may responsibilidad siyang totoo. Tingnan mo Adela, walang lugar para sa'yo dito. Ang mga kwarto, puno na. Ang kusina, ginagamit para magluto ng pagkain para sa buong pamilya. At sa totoo lang, ang presensya mo ay magdadala lang ng gulo. Nakatulala ako. Itinataboy niya ako. Sa sarili kong bahay, ang bahay na binuo ko. Ang bahay na pinagtrabahuhan ko bilang isang mananahi araw at gabi. Pero ang pinaka nakakabahala, may mga papel na hindi sa akin. Legal na dokumento, may pangalan ni Manny at Katrina. Kinuha ko, nanginginig ang kamay ko. Binasa ko ng mabilis. Ito ay isang kahilingan para sa pagbabago ng pag-aari. Gusto nilang ilipat ang bahay sa pangalan ni Manny. Nag-aangkin na ako dahil sa aking matandang edad at ay hindi na kayang pamahalaan ang mga ari-arian. Deteriorated mental condition. Ako. Ang babae na nagmaneho ng kanyang pananalapi ng perpekto sa loob ng 70 taon. Ang nagtayo ng kayamanan mula sa wala. Ang nagtatrabaho pa rin. Gusto nila akong ideklara na walang kakayahan sa pag-iisip. Para nakawin ang bahay ko. May petsa ang papel noong nakaraang linggo. Ito ay nagpapatunay. Ang pagsakop na ito ay hindi spontaneous. Bahagi ito ng isang elaborate plan na agawin ang aking ari-arian. Gamit ang batas laban sa akin. Sa likuran ng mga papel, may nakita akong bumabalot sa buto ko. Isang real estate appraisal, ang bahay ko sa Batangas. Inappraise nila sa 30,000. At may handwritten note, sulat kamay ni Katrina. Sa perang ito, makakabili tayo ng mas malaking kondo at mapag-aaral ang mga bata sa private school. Kailangan lang pumirma ni R at para sa matanda, la viejita, na hindi maging problema. Ang matanda, ganyan nila ako tawagin. Ang matanda na hindi dapat maging problema habang kinukuha nila ang lahat ng itinayo ko sa buhay. Inilagay ko ang lahat ng dokumento sa bag ko bilang ebidensya. Hindi lang ito away pamilya, ito ay planadong pagnanakaw, isang fraud na ginawa upang agawin ang pinaghirapan ko. Kasabwat ang sarili kong dugo, dahan-dahan akong bumaba. Nang dumaan ako sa pasilyo, narinig ko si Katrina. Nakikipag-usap sa telepono, malakas ang boses, walang pag-aalala na maging maingat. Huwag kang mag-alala, Mama. Sabi ng abogado, napakadali. Dahil si Manny ay nag-iisang anak, maaari niyang kunin ang early inheritance dahil sa kawalan ng kakayahan ng ina. At kapag nasa pangalan na niya ang bahay, pwede na nating gawin ang gusto natin. Early inheritance, sa kawalan ng kakayahan. Gusto nila akong ideklara na walang kakayahan sa pag-iisip para kunin ang mana ko, habang buhay pa ako. Oo, naipadala na namin ang peking medical papers. Nagbayad kami ng 2,800 sa doktor na iyon sa murang klinika para pumirma ng ulat na mayroon siyang senile dementia. Peking medical papers, isang korap na doktor, isang ulat ng senile dementia na gawa-gawa. Ang sarili kong anak, kinumbinsi na ang pag-agaw sa akin ay para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Umalis ako. Hindi na ako nagpaalam. Wala nang dapat pag-usapan. Ito ay digmaan. At sila ang unang nagpaputok gamit ang pinakamaruming sandata, kasinungalingan, pekeng dokumento, korupsyon, at manipulasyon sa sarili kong anak. Sa daan pabalik sa hotel, nanginginig ang mga kamay ko sa manibela, hindi sa takot, kundi sa determinasyon. Alam ko na ang kailangan kong gawin. Hindi ako magiging biktima. Ako ang magiging bida sa sarili kong hustisya. Lunes ng umaga. Nagmaneho ako diretso sa bangko. Kailangan kong malaman kung magkano ang eksaktong pera na mayroon ako para sa digmaang ito. Sa loob ng 21 taon, nag-ipon ako ng relihiyoso. Bawat buwan, naglalagay ako ng pera mula sa pensyon at kinikita ko sa pagtatahi. Maaga kong natutunan. Ang pera na naipon ay kapangyarihan. Ito ay seguridad. Ito ay kalayaan. Ang bank manager ko, si Ong Benitez, kilala ko na sa loob ng 15 taon. Isang seryoso at propesyonal na tao. Adela, paano kita matutulungan ngayon? Tanong niya. Ngumiti siya ng mainit. Kailangan ko po ng eksaktong balanse ng lahat ng aking account. At kailangan kong pag-usapan ang isang sensitibong legal na bagay. Nang ipakita niya sa akin ang mga numero sa screen, ngumiti ako.
Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, mayroon akong 4,800,000 sa savings. Dagdag pa ang 1,300,000 sa certificates of deposit at 600,000 sa aking checking account. Total, 6,700,000. Nagkamali si Katrina. Akala niya, isang mahirap na lola lang ako, umaasa lang sa maliit na pensyon, hindi niya alam. Ako ay isang masipag na manggagawa, nag-iipon ng bawat kusing. Ginoong Benitez, kailangan kong i-freeze ninyo ang anumang pagtatangka ng ikatlong partido na i-access ang aking mga account. At kailangan ko ng opisyal na sulat mula sa bangko. Nagpapatunay ng kakayahan ko sa pag-iisip para pamahalaan ang aking pananalapi. Aba, Adela, may problema ba? Sinusubukan po ng pamilya ko na ideklara akong walang kakayahan sa pag-iisip para kunin ang aking ari-arian. Naging seryoso ang mukha niya. Napakalubha nito. Kailangan mo ba ng rekomendasyon para sa isang abogado? Opo, pakiusap. Tsaka, patuloy ni Katrina, ngumiti ng mapait. Nag-usap na kami ni Manny na pagkasunduan namin na kailangan itong gamitin ng mas madalas. Walang kabuluhan na nakatiwangwang lang ito habang komportable ka sa Manila. Kailangan ng mga bata ng lugar para lumaki. Ang mga salita niya, parang mga bato. 20 taon akong nagtayo nito. Nagbabayad ng bawat kusing ng mortgage. Sa pera na kinikita ko sa pagtatahi ng damit para sa ibang pamilya. Bawat detalye, bawat halaman, ang santuwaryo ko. Sa akin ang bahay na ito, Katrina, sabi ko, kahit mahina. Nasa akin ang mga dokumento. Ako ang nagbabayad ng lahat ng bills. Hay, tama na yan, putol niya. Palagi na lang, sa akin, ako ang nagbabayad. Anak mo si Manny, di ba? Ang sayo, sa kanya. Ang sa kanya, sa akin. Ganyan ang normal na pamilya. Tumigil ang mga bata. Lahat sila ay tahimik na nakatingin sa akin. Hinihintay ang reaksyon ko. Ang kahihiyan, nagiinit ang pisngi ko. Pero may isang bagay sa loob ko ang tumangging masira. Lumapit sa akin ang isa sa mga teenager. Bakit hindi na lang po kayo mag-hotel, Lola? Tama si tita, walang space para sa iba dito. Sige anak, sabi ko, ngumiti ako. Pero alam kong hindi umabot sa mata ko ang ngiti. Naiintindihan ko ng perpekto ang sitwasyon. Ngumiti si Katrina. Tagumpay. Akala nila, nanalo na sila. Hindi nila alam ang ginising nila. Naglakad ako pabalik sa kotse ko. Dahan-dahan, may dignidad. Habang nagmamaneho ako patungo sa hotel, bumalik ang isip ko sa nakaraan. Noong ang lupa na ito ay talahib lang. 50 taong gulang ako noon. Si Manny, 25. Kaming dalawa lang laban sa mundo. At nagdesisyon akong itayo ang kanlungan na ito. Ang Hotel Punta Grande. Nagkakahalaga ng 4,500 ang isang gabi. Pera na hindi ko dapat ginastos, pero naroon ako, nagre-register bilang isang turista. Habang ang bahay ko ay sinasakop ng mga taong may pakiramdam na may karapatan sa ari-arian ko. Nang gabing iyon, nakaupo sa balkonahe ng hotel. Nakatingin sa mga ilaw ng aking bahay sa malayo. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming dekada. Galit, malamig, may kalkulasyon. Hindi iyon ang padalos-dalos na galit na nagpapapagsigaw at nagpapakawala ng kontrol. Ito ay mas mapanganib. Ito ang galit ng isang matalinong babae. Isang babaeng nakaligtas sa kahirapan, sa pagkabalo at sa mga dekada ng pagsisikap. Nagkamali si Katrina. Walang-wala siyang alam tungkol sa akin. Kinabukasan, maaga akong nagising. 6:00 ng umaga. Ang ngiti ni Katrina, ang mga salita niya. Umuulit sa isip ko. Uminom ako ng kape sa hotel. Nagpa siya akong bumalik. Baka mali lang ang pagkakaintindi. Baka si Manny biglang darating at aayusin ang lahat. Nang dumating ako ng 8:00, ang sarili kong pinto ay nakasarado. Nag-doorbell ako. Parang bisita. Si Carla, ang kapatid ni Katrina, ang nagbukas. Nakapajama pa, mukhang inis. Ano pa ba ang gusto mo? Tanong niya. Ni hindi man lang bumati. Ipinaliwanag ko na kailangan kong kunin ang ilang personal na gamit at makipag-usap kay Katrina. Ang sagot niya, parang sinaksak ako sa dibdib. Tulog pa si Katrina. At ang mga gamit mo? Wala na dito. Nilagay namin sa mga bag sa garahe para hindi makakaabala. Ang mga personal na gamit ko, sa mga bag, sa garahe.
parang basura. Pinapasok niya ako, pero ramdam ko, para akong magnanakaw sa sarili kong bahay. Ang amoy, iba. Pinaghalong amoy ng kakaibang pagkain, sigarilyo at murang pabango. Ang sala, hindi na makilala. Puno ng inflatable mattress at nakakalat na damit. Pagpasok ko sa kusina, parang huminto ang puso ko. Ang magandang kusina ko. Ang dinisenyo ko para sa family gathering. Wasak. Ang stove. Puno ng sunog na mantika. Ang sink. Umaapaw sa maruming plato. Amoy na. Ang pinakamahal kong mga kawali. May permanenteng mantsa na. Nasaan ang mga porcelain na plato ko? Tanong ko. Nanginginig ang boses ko. Ay, may nabasag po. Naglalaro kasi ang mga bata. Alam mo na yon. Sagot ni Carla. Sabi ni Katrina, lumana raw naman. Ang mga porcelain na plato ko, binili ko isa-isa sa loob ng maraming taon. Nag-iipon para makumpleto ang set. Ginagamit ko lang sa espesyal na okasyon. Tratado ko silang tesoro, kayamanan, basag, itinapon. Parang walang halaga. Umakyat ako sa aking silid tulugan, ang santuwaryo ko. Bukas ang pinto, nandun ang ina ni Katrina. Nag-aayos ng damit sa aking aparador. Parang sa kanya. Excuse me po, sabi ko. Pilit akong nagpakatino. Ito po ang kwarto ko. Ipinaliwanag na sa akin ng anak ko si Katrina. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan ko ang lahat. Tignan nyo, inayos ko pa ang mga damit nyo sa mga bag na ito para hindi magusot. Ang mga damit ko, ang sapatos ko, lahat, nakasiksik sa mga plastic bag, parang donasyon. 2 bata, natutulog sa kama ko. Ang paborito kong unan, nasa sahig, puno ng mantsa. Habang pinapanood ko ang surreal na eksenang ito, may napansin ako. Ang aking lihim na aparador. Iyong nakatago sa likod ng pangunahing aparador. Kung saan ko tinatago ang mahahalagang dokumento at mga bagay na may sentimental na halaga. Nakabukas. Alam kong walang sino man ang nakakaalam nito. Walang sino man kundi ako. Huminga ako ng malalim. Naghintay ako na umalis ang ina ni Katrina. Nagpunta ako sa aparador, ang espasyo, nilabag. Ang mga dokumento ko, nagkalat. Ang ilang bahagi, nasa sahig. Ang mga alahas na minana ko sa aking ina, wala na. Ang titulo ng bahay, kusot. Parang may naghanap. Ibinigay niya sa akin ang pangalan at numero ni Ataymarn Ricardo Carding Ramos. Isang abogado na espesyalista sa family law at asset fraud. Siya ang pinakamahusay sa ganitong uri ng kaso. Sabihin mo, ako ang nagpadala sa'yo. Umalis ako sa bangko, may bagong enerhiya. Hindi lang ito ang kapayapaan na alam kong mayroon akong sapat na pera. Ito ay ang kalinawan ng isip. May plano ako. Tumawag ako kay Ate Ramos mula sa parking lot. Binigyan ako ng appointment ng kalihim niya, kinahapunan din. Kailangan po, Atay Ramos, napaka-urgent. 4:00, nakaupo ako sa eleganteng opisina ni Atty. Carding Ramos, isang lalaking nasa kalagitnaan ng edad. May puting buhok, matatalas ang mata, nagbibigay ng tiwala agad. Bayan Adela, sabi niya, ikwento mo sa akin ang lahat. Huwag kang magtatago ng kahit anong detalye. Isinalaysay ko ang buong kwento, ang pagsakop. Ang pang-aapi ni Katrina, ang mga pekeng dokumento, ang pekeng medical report, ang mga ninakaw na alahas, ang pagtataksil ni Manny. Tahimik siyang nagtatala. Nagtatanong ng tumpak na mga tanong. Nasa inyo ba ang orihinal na titulo ng ari-arian? Tanong niya. Opo, lahat. 100% nasa pangalan ko ang bahay. Binayaran ko ang bawat sentimo. May resibo ako. Ang doktor na di umano'y pumirma sa ulat ng demensya, sinuri ka ba niya kahit minsan? Hinding-hindi. Hindi ko nga alam ang pangalan niya. Mahusay. Ito ay pamemeke ng medikal na dokumento, isang federal crime. May dokumentasyon ba kayo ng mga ninakaw na alahas? Opo, ang ilan sa kanila, lalo na ang relo ng aking yumaong asawa, ay insured sa halagang 165,000. Ngumiti si Atty. Ramos. Bayan Adela, ang kaso ninyo ay matibay. Napakalakas, may trespass tayo, may pagnanakaw, may pamemeke, may attempted fraud laban sa ari-arian, at posibleng medical corruption. Ang pamilya ninyo nagkaroon ng napakalaking problema. Ano ang pwede nating gawin? Maraming bagay.
Una, bukas na bukas, magpa-file tayo ng demanda para sa pagpapalayas dahil sa ilegal na pagsakop. Pangalawa, ire-report natin ang pagnanakaw ng inyong alahas sa pulis. Pangatlo, ire-report natin ang pamemeke ng medikal na dokumento. At pang-apat, maglalabas tayo ng restraining order. Gaano katagal ito? Ang desaloho, pagpapalayas, ay maaaring agad-agad. Kung makikita ng hukom ang malinaw na ebidensya ng pagsakop, mabilis kumilos ang batas sa mga ganitong kaso. Magkano ang magiging gastos? Ang honorarium ko ay 850,000 para sa buong proseso. Kaya ba ninyong bayaran? Kaya ko. Babayaran ko ngayon din kung gusto ninyo. Lalong lumawak ang ngiti niya. Gusto kong magtrabaho sa mga kliyente na seryoso sa kanilang legal na depensa. Bayan Adela, inakala ng pamilya ninyo na isa kayong matandang babae na walang kalaban-laban. Pero nagkamali sila. Kayo ay handa. 70 taon akong naghahanda para ipagtanggol ang sarili ko sa mundo, ati. Hindi ako titigil ngayon. Napakahusay na paninindigan. Isang mahalagang tanong. Handa ba kayong ituloy ito hanggang sa huli? Sapagkat kapag sinimulan natin ito, ang inyong relasyon sa inyong anak ay malamang na hindi na maibabalik. Tumahimik ako sandali. Nag-iisip. Si Manny, ang bata na pinalaki ko, ang taong maaaring naging, at ang duwag na kanyang naging. Atay ni, sabi ko, tinalikuran ako ng anak ko para sa pera. Idineklara akong walang kakayahan sa pag-iisip para sa pera, at hinamak ako sa publiko para sa pera. Kung ang aming relasyon ay madaling masira dahil sa pera, kung gayon, hindi ito kailanman naging tunay na relasyon. Tumango si Ramos ng may paggalang. Naiintindihan, ipagpapatuloy natin ang lahat. May isa pa, sabi ko. Gusto kong maunawaan nila, na lubusan nilang minamaliit ang kanilang kalaban. Gusto kong matuto sila na ang kahihinatnan ng pagtataksil sa pamilya ay totoo at permanente. Ano ang nasa isip ninyo? Gusto kong maging publiko ang prosesong ito. Gusto kong malaman ng lahat ng kanilang kaibigan, kapitbahay, at kakilala ang eksaktong ginawa nila. Gusto kong ang social cost ng kanilang pagtataksil ay maging kasing taas ng legal cost. Maaari yan. Ang mga court records ay pampubliko at maaari nating tiyakin na malalaman ng lokal na media ang isang napakahihiyang kaso. Umalis ako sa opisina. May kakaibang pakiramdam. Hindi na ako si Adela, ang inapi at nilabag na ina. Ngayon, ako si Adela, ang babaeng nagtatanggol sa sarili. Gamit ang lahat ng legal na sandata. Gabi na. Mula sa kwarto ko sa hotel. Tumawag ako sa kapatid ko. Ikinuwento ko ang buong istorya. Adela, hindi ako makapaniwala na ginawa yan ni Manny matapos ang lahat ng isinakripisyo mo para sa kanya. Hindi na mahalaga ang isinakripisyo ko, Laura. Ang mahalaga ang babalikin ko. Napatay ko ang telepono, nakaupo ako sa kama, nakatingin sa bahay ko, mula sa bintana ng hotel. Nakikita ko ang mga ilaw, ang tugtog, patuloy ang fiesta. Bukas, iba na ang araw para sa kanilang lahat. Bukas, magsisimula ang hustisya. Sa umaga ng Martes, eksaktong alas 8 ng umaga, dumating si Attorney Carding Ramos. Kasama niya ang 3 legal na dokumento, isang opisyal ng pulisya na nakauniporme at isang notaryo publiko. Ako, dumating din sa eksaktong oras. Sakay ng taxi, nakasuot ng pinakamahusay kong kulay abo na suit. May dalang briefcase na puno ng ebidensya. Ang pamilya ni Katrina, nag-aalmusal sila sa aking veranda, nagkakatuwaan. Parang walang nangyari. Nakita nilang nagpark ang caravan sa aking garahe. Nakita ko si Katrina, nabitawan niya ang tasa ng kape. Halos sumigaw siya nang makilala niya ang plaka ng sasakyan ng pulis. Isang ekspresyon ng matinding takot ang sumampal sa mukha niya. Hindi ko iyon malilimutan. Magandang umaga, sabi ni Attorney Ramos. Malakas ang boses, propesyonal. Ako si Attorney Carding Ramos, legal na kinatawan ni Ginang Adela, ang lehitimong may-ari ng ari-arian na ito. Nandito kami upang ihatid ang isang order para sa agarang pagpapalayas dahil sa ilegal na pagsakop. Lumabas si Katrina sa veranda. Mukhang nagpapanik. Si Carla sumunod. Kinukunan pa ng video ang lahat sa kanyang cellphone. Akala niya isa lang itong drama para sa social media. Ang ina ni Katrina. Gumagamit ng isa sa aking bathrobe. Mukhang nalilito at takot.
Ipinakita ng opisyal ng pulisya ang eviction order. Sinimulan niyang isa-isahin ang mga paglabag. Paglabag sa pribadong ari-arian, pagkasira ng personal na ari-arian, pagnanakaw ng mahahalagang bagay. Habang nagsasalita siya, pinagmamasdan ko ang mukha nilang lahat, ang shock, ang di pagpaniwala, ang lumalagong takot na ang kanilang mga aksyon ay magkakaroon ng totoong kahihinatnan. Mayroon kayong eksaktong 2 oras upang kunin ang inyong mga personal na gamit at lisanin ang ari-arian, anunsyo ng opisyal. Anumang item na pag-aari ni Ginang Adela ay dapat manatili dito. Babantayan ko ang proseso upang matiyak na wala kayong dadalhin na hindi sa inyo. 2 oras! Sigaw ni Carla. Imposible ito! May mga bata kami dito! Sana inisip ninyo yan bago ninyo sinakop ang ari-arian ng ibang tao, kalmadong sagot ng notaryo publiko. Ang bawat salita niya matibay. Sa sandaling iyon, dumating si Manny. Nagmamaneho ng mabilis. Lumabas siya ng kotse. Humihingal. Tiyak na may nagbalita sa kanya. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang inyong asawa at pamilya ay legal na pinalalayas mula sa ari-arian ng inyong ina dahil sa ilegal na pagsakop, paliwanag ni Atimion Ramos. At kayo po ay sinisita bilang kasabwat sa kaso ng attempted fraud laban sa ari-arian ng isang nakatatanda. Fraud laban sa ari-arian. Ipinakita ko sa kanya ang mga dokumento. Ito ang mga papel ng paglilipat ng ari-arian. Ang balak mong pirmahan para nakawin ang bahay ko, Manny. Ang mga papel na tinago ng asawa mo sa lihim kong aparador. Namutla si Manny. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Naghahanap ng bakas ng anak na pinalaki ko. Ngunit ang nakita ko lang ay tingin ng isang estranghero. Isang lalaki na piniling pagtaksilan ang sarili niyang ina para sa pera. Ma, maaari ko pong ipaliwanag? Sabi niya, nanginginig ang boses. Wala nang dapat ipaliwanag, Manny. Nagdesisyon ka na. Lumapit si Katrina kay Manny. May ibinulong sa kanyang tainga. Umiling siya. Hindi komportable. Ano ang sinasabi sa iyo ng asawa mo, Manny? Tanong ko. Gusto ba niyang sabihin mo sa pulis na may problema ako sa pag-iisip? Na nag-iimbento lang ako? Ang mga salitang iyon, mas masakit pa kaysa sa anumang insulto ni Katrina. Kahit sa harap ng ebidensya, kahit sa harap ng batas, kahit sa harap ng lahat, sinusubukan pa rin nilang tatakan ako bilang walang kakayahan sa pag-iisip. Ginoong Manny, makialam si Ate Ramos. Narito ang inyong opisyal na citation. Mayroon kayong 3 araw upang humarap sa family court upang sagutin ang mga akusasyon ng kasabwatan sa kasabwatan. Pero anak niya ako, hindi niya pwedeng idemanda ang sarili niyang anak. Ginoong Manny, sabi ng opisyal ng pulisya, ang batas ay walang exception para sa relasyon ng pamilya. Kapag tungkol sa fraud at pagnanakaw, ang krimen ay krimen, kahit sino ang gumawa. Ang sumunod na 2 oras ay isang kaganapan ng kaguluhan at kahihiyan para sa pamilya ni Katrina. Mula sa veranda ng aking na-recover na bahay, pinanood ko kung paano nagkawatak-watak ang plano nila. Ang ina ni Katrina ang unang bumigay. Matapos ang kalahating oras ng pag-iyak at pagsigaw, umupo siya sa hagdan. Tumanggi siyang tumulong sa pag-iimpake. Kasalanan mo ito, Katrina, sigaw niya sa anak. Sabi mo, ayos na ang lahat. Sabi mo, tinanggap na ng matanda. Ma, tumahimik ka at tulungan mo akong mag-impake, sagot ni Katrina. Naglalagay ng damit sa plastic bag ng desperado. Ang mga bata, tumatakbo sa bahay, umiiyak at sumisigaw. Hindi nila maintindihan kung bakit sila aalis sa paraiso na nilalaro nila. Lumapit sa akin ang isang bata, mga 8 taong gulang, pula ang mata, nalilito. Lola, bakit po kami pinalalayas? Wala po kaming ginawang masama. Ang puso ko, bahagyang nabasag. Ang mga bata, sila ay walang kasalanan. Sila ay mga pawns lang sa plano ng kanilang mga magulang. Hindi ko kayo pinalalayas dahil gumawa kayo ng masama, paliwanag ko. Malambing ang boses. Hinihiling ko lang na umalis kayo dahil sa akin ang bahay na ito at ang pamilya ninyo pumunta dito nang hindi humingi ng pahintulot. Pero sabi po ni Mama, bahay na namin ito ngayon. Nagkamali ang mama mo. Narinig ni Katrina ang usapan namin. Lumapit siya. Galit. Huwag kang makipag-usap sa mga anak ko. Wala kang karapatan na lituhin pa sila.
Hindi ko sila nililito. Ikaw ang naglito sa kanila. Dinala mo sila sa bahay na hindi mo pag-aari. Sa amin ang bahay na ito, anak mo si Manny, ang mga anak nagmamana sa mga magulang. Nagmamana ang mga anak kapag namatay ang mga magulang, hindi kapag buhay at malusog pa ang mga magulang. Matanda ka na, bakit kailangan mo ng ganoon kalaking bahay sa edad mo? Agad na sumingit si Atty. Ramos. Ma'am, bawat komento na ginagawa ninyo tungkol sa edad ng aking kliyente ay dinudokumento bilang karagdagang ebidensya ng age discrimination at psychological abuse laban sa isang nakatatanda. Tumahimik si Katrina, namumula sa galit. Si Manny, nagbubuhat ng maleta, tahimik, umiiwas sa tingin ko. Nang 30 minuto na lang ang natitira sa deadline, lumapit siya sa akin. Ma, kailangan nating mag-usap. Wala nang pag-uusapan, Manny. Tingnan mo. Inaamin ko na nawalan ng kontrol ang mga bagay-bagay, pero maaari nating ayusin ito. Maaari tayong magkasundo bilang pamilya nang hindi idinadamay ang mga abogado at pulis. Anong klaseng kasunduan? Sa inyo na ang bahay. Siyempre, inamin namin na mali ang pagpunta ng walang paalam at kapalit. Bawiin ninyo ang lahat ng kaso. Ibalik namin ang mga alahas, lahat ng kinuha ng hindi sinasadya. Nang hindi sinasadya, ulit ko, talaga bang inaasahan mong tatanggapin ko na ang pagnanakaw ng alahas ng aking ina ay hindi sinasadya? Ma, hindi pagnanakaw, pagkakamali lang, misunderstanding. At ang pekeng medical report, pagkakamali rin, at ang application para sa paglilipat ng ari-arian dahil sa kawalan ng kakayahan sa pag-iisip, at ang paghamak sa akin sa publiko, ang pagtawag sa akin na parasite, natahimik siya. Hindi makahanap ng dahilan para sa napakaraming pagtataksil. Hindi ako, si Katrina yon, bulong niya sa wakas. Pero nandoon ka, nakita mo akong hinahamak ng asawa mo, sa sarili kong bahay, at wala kang sinabing anuman. Ako, hindi ko alam ang sasabihin. Alam mo ang eksaktong sasabihin, Manny. Alam mo na kailangan mong ipagtanggol ang nanay mo, pero pinili mong manahimik para hindi salungatin ang asawa mo. Nagdesperado siya. Sinusubukang makahanap ng daan palabas. Pero wala na. Okay, mali ang inasal ni Katrina. Inaamin ko. Ano pa ba ang gusto mong sabihin ko? Gusto kong sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto kong aminin mo na plano mong nakawin ang bahay ko gamit ang mga pekeng dokumento. Gusto kong aminin mo na tinalikuran mo ako para sa pera. Hindi kita tinalikuran para sa pera. Ginawa ko ito para sa pamilya ko. Ako? Ano ako, Manny? Hindi ba ako ang pamilya mo? Opo, pamilya ko kayo. Pero sina Katrina at ang mga bata ang pangunahin kong responsibilidad ngayon. Kaya, ang pangunahin mong responsibilidad ngayon ay nakawan ang sarili mong ina. Hinawakan ni Manny ang ulo niya, frustrated. Ma, hindi mo naiintindihan. Malaki ang gastusin namin. Kailangan ng mga bata ng private school, damit, bakasyon. Kailangan ng bahay namin ng repair. Nagtatrabaho ako araw at gabi, pero hindi sapat ang pera. At dahil doon, nagpasya ka na ako ang magbabayad ng mga bayarin mo. Gamit ang pinaghirapan ko sa buong buhay ko, nakatira kayo mag-isa sa maliit na apartment. Hindi ninyo kailangan ng ganoon kalaking beach house. Isa itong pag-aaksaya. Ayan na, lumabas ang totoo. Hindi niya ako tinalikuran dahil sa pagmamahal sa pamilya. Tinalikuran niya ako dahil akala niya hindi ako karapat-dapat sa pinaghirapan ko. Isang pag-aaksaya. Ulit ko ang salita. Dahan-dahan. Ma, hindi ko po iyon sinabi sa masamang paraan. Ang 30 taon kong pagtatrabaho araw at gabi, isang pag-aaksaya. Ang disiplina ko sa pag-iipon, isang pag-aaksaya. Ang pagpapakasakit ko sa pagpapalaki sa iyo ng nag-iisa, isang pag-aaksaya. Tama na, sumigaw si Manny. Palagi na lang ganyan sa inyo. Palaging ipinaaalala sa akin ang lahat ng isinakripisyo ninyo. Palagi akong ginagawang guilty dahil may sarili na akong buhay. Ang katahimikan, walang makabasag. Kahit si Katrina, tumigil sa pag-iimpake. Ayan ang katotohanan, sabi ko. Kalmado ako. Nagulat ako sa sarili ko. Hindi mo ako tinalikuran dahil sa kasakiman. Tinalikuran mo ako dahil ang mga sakripisyo ko para sa iyo ay naging psychological burden na hindi mo kayang dalhin. Hindi ko iyon sinabi. Hindi mo kailangang sabihin. Sinigaw mo na. Nakatayo si Manny, humihingal, pula ang mukha.
sa hiya at galit. Alam mo kung ano ang pinakamalungkot sa lahat, anak? Kung humingi ka ng tulong sa akin ng direkta, tinulungan kita. Kung sinabi mo na may problema ka sa pera, hahanap tayo ng solusyon. Pero mas pinili mong magplano sa likod ko. Humilihin ako sa publiko at subukang nakawan ako gamit ang batas. Bakit? Dahil alam ko na tatanggi kayo. Paano mo nalaman? Hindi mo naman ako tinanong. Dahil palagi kayong masyadong nakakapit sa pera ninyo. Masyadong controlling sa pinaghirapan ninyo. Controlling. Naintindihan ko na ang lahat. Hindi niya ako tinalikuran dahil sa kasakiman. Tinalikuran niya ako dahil sa pride niya. Ang pagmamataas niya bilang isang lalaki ay hindi kayang tiisin na umaasa pa rin sa kanyang matandang ina. Alam mo, Manny, tama ka. Dapat pinilit kitang maging mas independent noong bata ka pa. Dapat hinayaan kitang lutasin ang sarili mong mga problema, sa halip na palagi kitang sasagipin. Pero huli na para baguhin ang nakaraan. At ngayon, magkakaroon ka ng pagkakataon na maging ganap na independent dahil simula ngayon, lulutasin mo ang lahat ng problema mo nang wala ang tulong ko. Tumingin si Atermir Ramos sa relo niya. Mga ginang at ginoo, mayroon na lang kayong 10 minuto. Ang huling burst ng galit ay magulo. Si Katrina sumisigaw ng utos. Ang mga bata umiiyak. Si Manny nagbubuhat ng maleta. Lubos na pagkatalo ang mukha niya. Nang nasa loob na sila ng kanilang mga kotse, binaba ni Katrina ang bintana. Sumigaw siya ng huling banta. Hindi pa ito tapos, matandang bitter. Mag-a-appeal kami. Patutunayan namin na baliw ka. Sige, sagot ko, kalmado. Hinihintay kayo ng abogado ko. Umalis ang mga kotse. Nag-iwan ng alikabok sa aking garahe. Si Manny ang huling umalis. Tiningnan niya ako sa rearview mirror, ngunit tinalikuran ko na siya. Lumapit si Atenor Ramos. Kumusta ang pakiramdam ninyo, Bayan Adela? Pagod, sagot ko. Ngunit may kalayaan. Malaya akong hindi na kailangang magpanggap. Malaya akong hindi na kailangang bigyang katwiran ang pagtataksil. Nagpaalam ang opisyal. Tinapos ng notaryo ang kanyang mga dokumento. Iniabot sa akin ni Atty. Ramos ang susi ng sarili kong bahay. Bayan Adela, opisyal na ninyong nabawi ang inyong bahay. Umakyat ako. Umupo sa paborito kong upuan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo, nag-iisa ako sa sarili kong bahay. Kinahapunan na iyon, umarkila ako ng profesional na cleaning service para burahin ang lahat ng bakas ng pagsakop. Nagbayad ako ng 20 euro tunin. 5 babae ang nagtrabaho buong araw. Nagkuskus ng bawat surface, naghugas ng bawat mantsa, nag-ayos ng bawat muebles. Habang naglilinis sila, naglakad ako. Tinitingnan ang mga pinsala. Sa sala, ang aking magagandang embroidered cushion. May mantsa ng red wine. Sa banyo. May nagtapon ng hair dye sa aking porcelain bathtub. Nag-iwan ng itim na mantsa sa kusina. 2 sa aking French frying pan. Sunog. Hindi na maaayos. Sa hardin. Kalahati ng aking mga halaman. Natapakan. Pero ang pinakamasakit, ang mga personal na bagay na nawala. Bukod sa mga alahas, napansin ko na nawawala ang family photo album ko. Iyon ang mga larawan ni Manny noong bata pa siya. Mga larawan namin ng aking yumaong asawa. Mga alaala. Nawawala rin ang wall clock na bigay ng tatay ko noong ikasal ako. Isang bagay na walang malaking halaga sa pera, pero malaking-malaki ang halaga sa damdamin. 1 linggo pagkatapos ng pagpapalayas, bumalik ang kapayapaan sa bahay. Ang kakaibang amoy nawala. Ang mga mantsa wala na. Ngunit alam ko, ang ilang bagay ay hindi na babalik sa normal. Ang pagtataksil, nag-iiwan ng mga invisible scars. Noong Biyernes na yon, tumawag sa akin si Atenor Ramos. May balita siya. Nakangiti ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, Bayan Adela, may important updates ako. Ang doktor na pumirma sa pekeng ulat ng demensya, sinuspinde ng medical board. Natuklasan nila na pumirma siya ng hindi bababa sa duelsum katulad na ulat. Para sa pera. Ilang pamilya pa kaya ang sinubukan nilang agawan ng ari-arian gamit ang korap na doktor na yon? At ang legal na kahihinatnan para kina Manny at Katrina? Tanong ko. Ito ang pinakamagandang bahagi.
Nagdesisyon ang piskal na magpatuloy sa mga akusasyong kriminal para sa asset fraud at conspiracy. Hindi na lang ito civil case, kaso kriminal na. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, maaari silang makulong kung mapatunayang nagkasala. At ibig sabihin din, ang legal fees na binabayaran nila, napakalaki na. Wala akong naramdamang saya. Isang malalim na pakiramdam lang ng hustisya ang nangyayari. Ayoko ring makita ang anak ko sa kulungan, pero hindi ko rin siya pwedeng hayaang makatakas. Nang hapon ding iyon, may hindi inaasahang tumawag. Si Carla, ang kapatid ni Katrina. Umiiyak sa telepono. Lola Adela, pakiusap. Kailangan nating mag-usap. Desperado na si Katrina. Si Manny gumastos na ng higit sa 830,000 para lang sa mga abogado at hindi pa tapos ang proseso. At anong kinalaman niyan sa akin? Gusto naming humingi ng tawad. Gusto naming ayusin ang mga bagay-bagay. Gusto mo bang ayusin ang mga bagay-bagay? O kailangan mo lang na bawiin ko ang kaso dahil nauubusan na sila ng pera? Ma'am, pakiusap. May mga anak si Katrina na kailangang buhayin. Si Manny, baka mawalan ng trabaho kung lalabas ito sa opisina niya. Dapat inisip niya ang mga bata bago niya plinano na nakawan ako. At dapat inisip ni Manny ang trabaho niya bago siya nagpeke ng medical documents. Pero nabawi na ninyo ang bahay ninyo. Nanalo na kayo. Bakit niyo pa kami pinaparusahan? Dahil ang pagbawi sa bahay ko. Hindi nito mabubura ang kahihiyan. Hindi nito maibabalik ang mga ninakaw na alahas. Hindi nito maaalis ang pinsala sa pag-iisip ng pagtataksil ng sarili kong anak. Maaari naming ibalik ang mga alahas. Nasa bahay ng mama ko. Ang mga alahas na hindi sinasadyang nadala. Ang mga alahas na aksidenteng ninakaw sa gitna ng paglisan. Ma'am, pakiusap. Carla, sabihin mo sa kapatid mo, kung gusto niya akong kausapin, pumunta siya dito, personal, at dalhin niya ang lahat ng ninakaw na alahas. Makalipas ang 2 araw, dumating si Katrina sa aking pintuan. Siya lang. Walang Manny. May dala siyang bag. Pula ang mata. Lola Adela, dumating ako para ibalik ang mga gamit ninyo at humingi ng tawad. Pinapasok ko siya. Umupo siya sa sala. Parang batang napagalitan. Inilapag niya ang bag sa mesa. Sinimulan niyang ilabas ang mga alahas, isa-isa. Narito ang pearl earrings ninyo, narito ang gold watch, narito ang silver coins, at narito ang necklace na hindi sinasadya naming nadala. Hindi sinasadya, ulit ko. Puno ng sarcasm. Ma'am, ang totoo po, dinala ko po talaga sila, pero hindi para nakawin, para ibenta. Kailangan namin ng pera, may utang po kami. Nalugi si Manny sa ilang investment. Nahuli kami sa mortgage, puno ang credit card namin, at kailangan ng mga bata ng tuition. At dahil doon, nagpa siya kayong nakawan ako. Nagsimulang umiyak si Katrina. Hindi iyon ang peking luha ng manipulasyon, iyon ay totoong iyak. Adela, inaamin ko, nagpakita ako ng masamang asal. Sobrang masama, pero desperado ako. Nang sabihin sa akin ni Manny na mayroon kayong magandang bahay at halos hindi ninyo ginagamit, naisip mo na pwede mo itong kunin nang walang tanong. Hindi ko naman po talaga gustong kunin. Gusto ko lang sanang gamitin habang wala kayo. Tapos, nang makita namin kung gaano kamahal ang pag-maintain ng 2 bahay, naisip namin baka mas mainam kung mapunta na sa pangalan ni Manny para maiwasan ang legal na problema. Legal na problema. Kayo ang lumikha ng legal na problema sa pagpeke ng medikal na dokumento. Ideya yun ng murang abogado na kinonsulta namin. Sabi niya, iyon daw ang pinakamabilis na paraan. Natahimik ako. Hinahayaan ang antas ng ignorance at pagkamangha na ipinakita nila. Sinira nila ang buhay pinansyal at legal nila. Dahil sumunod sila sa payo ng isang 5th-rate na korap na abogado. Nasaan si Manny? Tanong ko. Siya? Ayaw niyang pumunta. Sabi niya, hindi na raw kayo ang mama niya. Mas masakit ang mga salitang iyon kaysa sa inaasahan ko. Pero pinatunayan din nila. Tama ang desisyon ko. Sabi niya, hindi na ako ang mama niya. Opo? Sabi niya, ang tunay na ina ay hindi idedemanda ang sarili niyang anak na pinili ninyo ang pera sa halip na pamilya. At ano ang opinyon mo, Katrina?
Naniniwala ako na kami ang nagsimula nito. Pero naniniwala rin ako na masyado kayong naging malayo. Pwede sana nating ayusin ito bilang pamilya, nang walang abogado at pulis. Paano natin aayusin bilang pamilya? Kung hindi ka nagsabi ng totoo? Kung nagsinungaling ka, nagdaya, at nagplano ka na nakawan ako sa likod ko? Pero pamilya tayo. Ang pamilya, nagpapatawad. Ang pamilya, nagrerespeto. Katrina, at binastos mo ako sa lahat ng posibleng paraan. Tumayo si Katrina. Kung ganoon, wala nang paraan para ayusin ito? Ang paraan para ayusin ito? Huwag sana itong ginawa noong una pa. Pagkatapos niyang umalis, umupo ako. Pinanood ang paglubog ng araw sa dagat. Ang mga alon, walang pakialam sa drama ng tao. 1 linggo ang lumipas. Tumawag si Attorney Ramos, ang huling balita. Bayan Adela, tinanggap ni Manny at Katrina ang isang judicial agreement. Magbabayad sila ng multa na 1,375,000 bawat isa. Gagawin nila ang 200 oras ng community service. At probation sa loob ng 2 taon. Walang kulungan. Pero magkakaroon sila ng permanenteng criminal record at ang peking medical report, opisyal na annulled. Ang kakayahan ninyo sa pag-iisip, malinis na legal. At ang legal fees? Gumastos na sila ng higit sa 1,650,000 para sa defense lawyers. Sa pagitan ng multa at legal fees, nagkakahalaga ng mahigit 2,550,000 ang pagtatangka nilang nakawin ang bahay ninyo. Halos kalahati ng halaga ng bahay noong itayo ko. Mas malaki ang nawala sa kanila sa pagtatangkang nakawin ako, 1 buwan pagkatapos ng pagpapalayas. Nagdesisyon akong gawin ang hindi ko pa nagagawa. Mag-hire ng part-time caretaker para alagaan ang bahay. Hindi dahil hindi ko kaya, kundi para tiyakin. Walang sino man ang makakapasok muli nang hindi ko alam. Si Maria Elena, isang babae na nakatira malapit sa beach. Aalagaan niya ang bahay 3 beses sa 1 linggo. Ligtas at malinis. Nagpalit din ako ng lahat ng lock, nag-install ng security cameras. At in-update ko ang aking huling habilin at testamento para iwan ang bahay sa mga charitable institution. Sa halip na kay Manny, kung gusto niya ng ganap na kalayaan sa pananalapi, ibibigay ko sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos ako sa master's bedroom, may nakita akong lumang litrato, nahulog sa likod ng dresser. Si Manny, nung 8 taong gulang pa lang siya, nakaupo sa beach kung saan itatayo ko ang bahay na ito. Ang mukha niya, nakangiti, walang ngipin, ang mga mata, kumikinang sa purong kaligayahan. Ako, nasa tabi niya, mas bata, walang uban. Hawak siya, puno ng pagmamalaki. Sandali akong nakaramdam ng kirot. Napakatalim. Paano kami napunta dito? Paano naging lalaki na kayang magtaksil sa sarili niyang ina ang batang yon? Saan ako nagkamali? Siguro. Tama si Manny sa isang bagay. Siguro, naging masyado akong controlling sa pera ko. Palaging ipinaalala ang sakripisyo ko. Siguro. Dapat naghanap ako ng mas mahusay na balanse sa pagitan ng pagtulong at pagpapahintulot na matuto siyang maging independent. Pero, nagbibigay ba iyon ng katuwiran sa pagtataksil? Sa pagpeke ng dokumento? Sa pagnanakaw? Hindi. Walang nagbibigay katuwiran doon. Ang mga pagkakamali natin bilang magulang maaaring makapagpaliwanag sa ilang bagay. Pero hindi nito inaalis ang moral responsibility ng ating mga anak bilang mga matatanda. Si Manny, hindi na siya ang 8 taong gulang na bata. Siya ay 45 taong gulang na lalaki. Gumawa siya ng may malay na desisyon. At ngayon, kailangan niyang mabuhay sa mga kahihinatnan. Itinago ko ang litrato sa isang drawer, ang mga alaala na iyon. Sa nakaraan na, kailangan kong tumingin sa hinaharap. 6 na buwan ang lumipas. Nakatanggap ako ng sulat mula kay Manny. Sulat. Hindi tawag. Wala siyang lakas ng loob na kausapin ako ng direkta. Ma, sana ayos lang kayo. Nagtatanong ang mga bata tungkol sa inyo. Natuto na kami ni Katrina ng leksyon namin. Siguro, balang araw magiging pamilya ulit tayo. Hindi ako sumagot. Ang tunay na pamilya, hindi nagtataksil para sa pera. Ang tunay na pamilya, hindi humahamak sa kanilang mga nakatatanda. Ang tunay na pamilya, hindi nagpaplano ng pagnanakaw. Pinili ni Manny ang pera. Pinili ko ang dignidad ko. Sa susunod na spring, nagdesisyon akong magstay sa beach house ng 1 buwan.
Ito ang unang pagkakataon na tumagal ako doon. Pagkatapos ng insidente, inimbitahan ko ang kapatid ko, si Laura. Nagtanim kami ng bagong bulaklak sa hardin. Nagluto kami ng mga pagkain noong bata pa kami. Nag-usap kami sa porch, pinapanood ang dagat. "Namiss mo ba siya?" tanong ni Laura isang gabi. "Araw-araw," sagot ko. "Pero mas namiss ko ang anak na akala ko mayroon ako, hindi ang lalaking ipinakita niya sa akin." "Sa tingin mo, mapapatawad mo siya balang araw?" "Siguro. Pero ang pagpapatawad hindi nangangahulugang kalimutan o magpanggap na walang nangyari. Nangangahulugan iyon na tanggapin ang nangyari at magpatuloy. Sa ngayon, ang pagpapatuloy nangangahulugang pagpapanatili ng distansya. Sa ika-71 kaarawan ko, nakatanggap ako ng card mula kay Carla. May litrato ng mga bata sa loob at isang note. Sinasabing namimiss nila ako. Nagulat ako. Hindi ko inasahan ang 1 kilos ng kabaitan mula sa kanya. Nagpadala ako ng regalo sa mga bata noong Pasko, pero hindi kina Manny at Katrina, ang mga bata. Wala silang kasalanan, karapat-dapat silang malaman. May lola pa rin sila, kahit malayo. Nagsimula akong dumalo sa isang support group para sa mga senior citizens sa Maynila. Doon ko natuklasan ang kwento ko. Sa kasamaang palad, hindi ako nag-iisa. Maraming matatanda ang nakaranas ng katulad na sitwasyon. Sa sarili nilang pamilya. Isang babae, si Dolores, kinwento niya. Ibinenta ng anak niya ang bahay niya habang nasa ospital siya. Sinasabing hindi na siya babalik. Nang gumaling siya, wala na siyang matirhan. Ang mga kwento nila, nagpabatid sa akin, ang nangyari sa akin, hindi lang isang hiwalay na family drama. Bahagi ito ng mas malaking problema sa lipunan, ang kawalan ng respeto at ang pagsasamantala sa mga nakatatanda, kadalasan ng sarili nilang pamilya. Nagdesisyon akong gamitin ang aking karanasan upang tumulong sa iba. Nagsimula akong magbigay ng talks tungkol sa mga karapatan ng mga nakatatanda. Nagbahagi ako ng aking kwento. Nagturo ako kung paano protektahan ang sarili. Sa bawat pagkakataon na natutulungan ko ang isang tao, nararamdaman ko, ang sakit na pinagdaanan ko, may bagong kahulugan. 1 taon pagkatapos ng insidente, nalaman ko kay Laura, nagdiborsyo sina Manny at Katrina, masyadong mabigat ang financial pressure at ang social scandal. Hindi ako natuwa, kalungkutan lang, isang hapon. Habang nagdidilig ako, may kotse, nagpark sa driveway, si Manny, mag-isa, lumabas siya, dahan-dahan. Parang may dala siyang hindi nakikita. "Ma," sabi niya. Simpleng salita. Tiningnan ko siya. Walang imik, payat ang mukha, may bagong kunot. Parang tumanda siya ng 10 taon sa loob lang ng isa. "Dumating ako para humingi ng tawad," sabi niya. Basag ang boses. Hindi dahil kailangan ko ng pera o tulong, kundi dahil, sa wakas, naintindihan ko ang ginawa ko. Nagpatuloy ako sa pagdilig. Hinayaan siyang magsalita. "Tinalikuran ko kayo sa pinakamasamang paraan. Hinayaan ko ang sarili kong ina na ma-humiliate. At halos nakawan. Pumirma ako ng mga pekeng papel. Natahimik ako. Nang dapat ay ipinagtanggol ko kayo. Walang excuse sa ginawa ko." Huminahon siya. Nagpapanatili ng distansya. "Hindi ko inaasahan na patatawarin ninyo ako ngayon. O marahil hindi kailanman. Gusto ko lang na malaman ninyo, ako ay sobrang nagsisisi. At lubos kong naintindihan. Bakit ginawa ninyo ang ginawa ninyo? Tama kayo. Palagi kayong tama." Tiningnan ko ang lalaki sa harap ko. Ang pagpapatawad, unti-unti na. "Salamat sa pagdating, Manny," sabi ko. "Ang pagpapatawad ay nangangailangan ng panahon." Tumango siya, tinanggap niya ang sagot ko. Sa mga sumunod na buwan, sinimulan kong hayaan ang mga bata na bumisita. Ang mga mukha nila, nagliwanag sa bahay ng 1 linggo ng umaga. Habang nagtatanim kami, nagtanong si Sofia, "Lola, bakit po masama ang loob ni Mama sa inyo?" "Lola, ginawa ninyo silang harapin ang kahihinatnan. Ang ilan, nakikita iyon na kalupitan. Ako, nakikita ko iyon na hustisya." Sa huling paglubog ng araw, naisip ko, ang pagpapatawad. Hindi na ito ang idealistic na pagpapatawad. Ito ay isang pagpapatawad na kumikilala sa sugat, pero pinipiling hindi hayaan itong maging definisyon ng hinaharap. Ang bahay ko sa Batangas, tumayo ito ng may dignidad at kapangyarihan. Ako si Adela,
ang matanda na hindi nag-iba, kundi natagpuan ang kanyang tunay na lakas. Ito ang kwento ko, isang kwento na sana maging inspirasyon. Na ang edad ay hindi nagpapahina sa atin, kundi nagpapatalino at nagpapalakas. Ang bahay na itinayo ko, nandoon pa rin, matibay, katulad ko. Sa edad na 72, natutunan ko, ang buhay, bihira lang sumunod sa plano. Ang pagtitiwala, nasisira. Pero ang kakayahan nating bumangon mula sa abo, mas malaki kaysa inaakala. Ang aking beach house sa Batangas, ito ang simbolo ng aking dangal. Itinayo ko ng may determinasyon. Ipinagtanggol ko ng may tapang. Hindi ako nagpahina sa edad, bagkus nagpatibay ito. Ako si Lola Adela. Ang matanda na hindi nagpasakop. Ang kwento ko ay isang paalala. Sa lahat ng kapwa ko nakatatanda, may lakas tayo, may resilience tayo. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, i-click ang susunod na video. Dahil doon, may bago tayong kwento ng pagtataksil at hustisya. Mabuhay!